Magandang gabi mga ka-amazing. Welcome back dito sa ating channel, Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ako po ang inyong tagapagkwento ngayong gabi. At kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang mag-like, comment, share, at subscribe para sa mas marami pa nating nakakatindig balahibong mga kwentong Pilipino. Ngayong gabi, isang alamat ng hilakbot mula sa Lanao del Sur ang ating isasalaysay, isang bangka na tila hinulma sa mga kaluluwang ligaw, lumulutang sa katahimikan ng madaling araw. At ngayon, mga ka-amazing, sisimulan na natin ang kwento. Sa isang liblib na baryo sa baybayin ng Lake Lanao, may isang pamayanang nananahimik sa lilim ng mga bundok at alon. Kilala ito sa tawag na Sitio Magayaya. Dito naninirahan ang mga mangingisdang kilala sa katapangan at kasanayan sa panghuhuli ng isda, lalo na tuwing madaling araw. Isa sa kanila ay si Mang Ruben, 65 taong gulang, kilala bilang pinakamatandang mangingisda sa sitio. Tahimik at mapagmasid, ngunit may mga kwento siyang minsang ibinubulong kapag gabi. Mga kwento ng kakaibang bangka na lumilitaw sa gitna ng lawa tuwing 3:00 ng madaling araw. May parol yun, hindi yan katulad ng bangkang gawa ng tao. Parang lumulutang sa alon pero hindi nababasa. Minsan niyang nasambit habang nag-aayos ng lambat. Kasama ni Mang Ruben sa araw-araw na panghuhuli ng isda, sina Elmer, ang kanyang pamangkin na 24 na anyos na matigas ang ulo, at Domeng, ang tahimik ngunit mapagmasid na kaibigan nilang mangingisda. Isang gabi, sa kabila ng babala ni Mang Ruben, nagkayayaan sina Elmer at Domeng na maglunsad ng bangka at pumalaot ng mas maaga pa sa karaniwan. 2:30 pa lang ng madaling araw. Kung totoo ngang may bangka ng kaluluwa, gusto ko nang makita yan. Wala akong takot, mapanghamong pahayag ni Elmer habang isinasampa ang lambat. Natahimik si Mang Ruben, ngunit bago pa sila makalayo sa dalampasigan, tinawag niya si Domeng at marahang sinabihan, "Kung makita ninyo yon, huwag kayong lalapit. Huwag kayong tutugon kahit may marinig kayong umiiyak. May dahilan kung bakit hindi matahimik ang ilan sa ilalim ng lawa." Habang nasa laot na, nagliwanag ang paligid ng mahinang liwanag mula sa silangan. Ngunit hindi ito sikat ng araw. Ito ay isang malamlam na parol. Dahan-dahang lumulutang sa ibabaw ng tubig. Walang sagwan, walang sakay. "Ayan!" Bulalas ni Elmer. "Tingnan mo, Domeng. Sabi ko na nga ba't totoo?" Tahimik si Domeng. Ngunit ramdam niyang may mali. Ang paligid ay tila biglang tumahimik. At kahit ang tubig ay naging parang salamin, walang alon, walang huni ng mga ibon, walang ihip ng hangin. Lumapit sila, palapit ng palapit, hanggang sa may narinig silang iyak. Hindi ordinaryong iyak ng tao, kundi tila nagmumula sa ilalim ng bangka. "Ano yon?" tanong ni Elmer habang iniilawan ng flashlight ang paligid. Bumungad ang isang mukha, maputla, maputi ang mata at may mga dugong dumadaloy mula sa mga taina. Kasunod nito, ang isang kamay na biglang sumampa sa gilid ng bangka nila. "Umalis na tayo!" sigaw ni Domeng, pilit pinapaandar ang motor ng bangka. Ngunit parang wala sa sarili si Elmer. Tila may kinakausap. "Lola? Lola Ising, ikaw ba yan? Buhay ka?" Napatingin si Domeng sa bangka. Wala itong sakay, ngunit sa mata ni Elmer, tila may nakikita siyang pamilyar. "Huwag kang sasama, Elmer!" sigaw ni Domeng. Ngunit huli na. Biglang tumalon si Elmer mula sa kanilang bangka, lumusong papunta sa bangka ng kaluluwa at sa isang iglap, naglaho ang parol. Wala na si Elmer. Tahimik ang lawa. Walang alon, walang liwanag. Pagbalik ni Domeng sa pampang, nangangatog ang kanyang katawan. Isinalaysay niya ang lahat kay Mang Ruben at tila walang pagtabigla sa mukha ng matanda. "Sabi ko na sa kanya, may mga kaluluwang naghahanap ng kasama. Ang bangka nila'y hindi pumapalaot para lang takutin. Nangangalap sila ng kapiling."
Dumaan ang 2 araw, ngunit walang balita kay Elmer. Ipinagbigay alam na ni Dumeng sa barangay ang pagkawala ng kaibigan. Ngunit kahit ilang bangka na ang ipinadala sa buong lawa, wala ni anino ni Elmer ang natagpuan. Ang mas ikinabahala ng mga taga-sitio Magayaya. Ang mga lambat ng ibang mangingisda ay nagsimulang may nahuhuling kakaiba. Mga damit na lumulutang, putol na bangka at minsan mga alon na parang may humahampas kahit walang hangin. Mula noon, nagbago ang ihip ng hangin sa paligid ng Lake Lanao. Parang may bumalot na malamig na anino sa tubig. Ang mga matatanda ay nagsimulang magsindi ng mga insenso tuwing dapit hapon at ang mga kabataan ay hindi na pinapayagang lumapit sa lawa sa gabi. Ngunit sa kabila ng babala, may isa pang binatang mangingisda na hindi naniniwala sa kwento. Si Lando, kaibigan ni Elmer at anak ng isang manghuhula sa kabilang baryo. Matipuno, matapang at palaban, hindi siya kontento sa mga paliwanag ng matatanda. Baka nalunod lang si Elmer o nadulas. Hindi ako naniniwala sa bangka ng mga kaluluwa. Aniya habang tinutulungan ang kanyang amang si Kaapong sa pag-aayos ng bangka. Ngunit sumabat si Kaapong, ang kanyang ama na noon ay nakatitig sa tubig. Malamlam ang mga mata. Anak, minsan ang mga nawawala ay hindi nawawala. Dinadala sila, inaanyayahan sila, at pag tinanggihan, isinusumpa. Ngunit si Lando, sa halip na matakot, ay mas lalong naakit. Gabi-gabi, nagmamasid siya mula sa dalampasigan, pinagmamasdan ang bawat galaw ng alon. At isang madaling araw, bandang 3:00, napansin niya ang isang pamilyar na ilaw. Mula sa gitna ng lawa, may parol na dahan-dahang lumilitaw. Tumayo siya, kinuha ang kanyang bangka at naglayag mag-isa. Habang papalapit siya sa liwanag, napansin niyang parang masyado itong maliwanag para sa isang ordinaryong parol. Hindi ito gawa sa papel, kundi tila gawa sa balat ng tao, makintab at parang buhay. Walang multo, bulong ni Lando sa sarili. Walang bangka ng kaluluwa. Ngunit habang palapit siya ng palapit, biglang lumamig ang hangin. Tumigil ang motor ng kanyang bangka. Lumingon siya sa paligid. Ang liwanag ng buwan ay nawala at ang paligid ay nilamon ng ulap. Ang tanging naiwan ay ang kislap ng parol at ang tunog ng pag-iyak. Mahinang hikbi, parang batang nawawala. May tao ba dyan? Sigaw ni Lando. Walang sagot, pero ang tunog ng iyak ay palakas ng palakas. Sa gitna ng liwanag, nakita niya ang bangka. Nakalutang ito, ngunit tila walang tubig na tumatama rito. Sa gilid nito, may nakaupong babae. Mahaba ang buhok, putlang-putla, at may hawak na basang puting tela. Elmer, nakita mo ba si Elmer? Tanong ni Lando, nanginginig ang boses. Tumingin sa kanya ang babae. Hindi ito nagsalita. Dahan-dahan itong tumayo at sa isang iglap, tumalon sa bangka ni Lando. Nayanig ang bangka niya, biglang bumigat ito na parang may libo-libong kaluluwang sumampa. Ang tubig ay nagbula at mula sa ilalim may mga kamay na unti-unting umaakyat humahawak sa gilid ng bangka. Lando ay nagsimulang sumigaw, pilit pinapaandar ang makina, ngunit hindi ito gumana. Umalis ka! Sigaw niya sa babae, ngunit lumapit ito sa kanya at marahang binulong, kailangan naming makauwi. Pagkabulong nito, lumubog ang bangka ni Lando kasabay ng pag-ataw ng malamig na alon. Sa dalampasigan, isang matandang manghuhula ang nagising mula sa kanyang panaginip, si Kaapong. Nakita niya sa pangitain ang anak niya na palibutan ng mga aninong humihila pababa. Mabilis siyang nagtungo sa pangpang, tangan ang isang antigong kulintangan na gamit ng mga Maranao sa pagdarasal. Tumugtog siya ng makalumang awit ng panalangin habang sinisindihan ang 5 kandila na may kulay pula, puti, itim, dilaw at berde. Sa gitna ng dasal, isang alon ang lumitaw, tumama sa kanyang mga paa. Sa tubig, lumutang ang bangka ni Lando. Walang sakay, maliban sa isang puting damit na may sulat. Sumama na siya.
At isa ka na lang. Sa baryo, nagsimulang mabawasan ang mga pumapalaot. Ang mga mangingisda ay ngayon ay may kanya-kanyang pangontra, bawang, itim na kandila at mga orasyon. Ngunit kahit anong gawin nila, tuwing 3:00 ng madaling araw, ang parol ay muling lumilitaw. At sa bawat taon, may isang mangingisdang hindi na nakakauwi. Ang iba'y natatagpuan ang bangka, ang ilan hindi na kailanman. At isang gabi, may batang nakakita sa parol habang naglalakad sa pampang. Sa mga sumunod na linggo, tuluyang nabalot ng takot ang buong sitio Magayaya. Hindi na lumalabas sa gabi ang mga tao at ang dati masiglang mga gabi sa dalampasigan ay naging katahimikan na lamang na halos walang gumagalaw. Maging ang mga aso ay tila natutong manahimik sa oras ng 3:00 ng madaling araw. Isang gabi, habang ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap, isang matandang babae ang bumalik sa sitio, si Nanay Merla. Ang dating albularyang bigla na lamang lumisan 5 taon na tang nakalipas. May dala siyang sako ng mga tuyong dahon, mga itim na kwintas at mga lumang kasulatan sa lumang baybayin ng mga Maranao. Laking gulat ng mga tao nang tumayo siya sa gitna ng plaza ng baryo at maghayag. Ang bangkang yan ay hindi lamang gamit ng mga kaluluwa. Isa itong bangka ng paghatid. Ginamit ito noon sa ritual para sa mga kaluluwang hindi natapos ang tungkulin nila sa mundo. Ngunit ngayong wala nang nag-aalay ng dasal, naging lalagyan ito ng puot, ng galit, ng kaluluwang nais sumama ng buhay pa. Tahimik ang mga tao. Ngunit may isa na lumapit, ang nakatatandang kapatid ni Lando, si Mayet, isang guro sa paaralan ng barangay. Nangingilid ang luha niya habang nagmamakaawa kay Nanay Merla. Ako na lang po, sabihin niyo kung paano, basta maibalik lang si Lando. Tumingin si Nanay Merla sa kanya. Hindi ka na nila papayagan pang humiwalay. Kapag pinuntahan mo ang bangka, isa ka ng bahagi ng kasaysayan nila. Isa ka ng tagapagdala. Ngunit buo na ang loob ni Mayet. Sa gabing iyon, bago sumapit ang 3:00, dumiretso siya sa lawa. Dala ang isang lampara at ang orasyon na itinuro ni Nanay Merla. Sa bangka niya ay may 3 kandila, pula, puti at asul. Sinuotan din siya ng kwintas na may buto ng palete at itim na bato mula sa sapa ng marogong. Mabagal ang paglalayag ni Mayet. Habang lumalapit siya sa gitna ng lawa, napansin niya ang mga aninong parang nagbabantay sa paligid. Mga mukhang walang mata, mga katawan na parang nalusaw, ngunit nakatayo sa ibabaw ng tubig. Hindi sila gumagalaw, pero alam mong nakatingin sila. Lumapit na ang liwanag, ang parol. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi isa kundi 2 bangka ang lumitaw. Isa'y may parol, ang isa na wala ngunit may liwanag na nagmumula sa ilalim. Nagdasal si Mayet. Habang iniikot ang bangka sa gitna ng 2 ito, naririnig niya ang mga boses, pamilyar. Boses ni Lando, boses ni Elmer, boses ng ibang nawawala. Uuwi na tayo, mahinang sambit ng mga tinig. At sa isang iglap, ang bangka ni Mayet ay tila hinigop ng liwanag. Nawala siya sa ulap ng hamog. Hindi siya nawala sa tubig, nawala siya sa pagitang ng mundo. Sa kabilang panig, nagising siya sa isang pampang na hindi niya alam kung saan. Madilim, may makapal na usok, at ang hangin ay amoy bulok na kahoy. Sa kanyang harapan, nataupo si Elmer. Maputla, may mga pasa, ngunit buo ang katawan. Tabi nito si Lando, tahimik lang, parang naghihintay. Mayet, bulong ni Lando. Huwag ka nang babalik. Hindi ka na uuwi. Huwag niyong sabihing patay na kayo. Hindi pa, pero hindi na rin kami buhay. Sagot ni Elmer. Nabubuhay lang kami kapag may humahanap. At ngayong nandito ka na, makakapagpahinga na ang iba. Sa likuran nila, lumitaw ang bangka ng may parol. Mula rito, bumaba ang mga aninong tila may hugis ng bata.
Matanda, babae at lalaki. May mga basang damit, may mga hawak na rosaryo, may mga wala ng mukha. Lahat sila'y nakatingin kay Mayet. At sa gitna nila, isang babae ang lumapit, ang nanay ni Elmer, si Aling Ising, na matagal nang pinaghihinalaang nalunod sa lawa. Mayet, bulong niya, pwede kang bumalik, pero isa lang ang maibabalik mo. Isa lang. Napatigil si Mayet. Pumipintig ang kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Lando, at sa tabi ni Lando, si Elmer, at sa likod nila, ang napakaraming nawawala. Sino ang isasama mo pabalik? Tanong ng tinig ng bangka. Lumuhod si Mayet. Lumuha siya. At buong puso niyang sinabi, si Lando, kapatid ko siya. Isang liwanag ang bumalot kay Lando. Unti-unti siyang hinihila palayo. Si Elmer ay ngumiti bago tuluyang mawala sa usok. Pagdilat ni Mayet, nasa dalampasigan na siya. Katabi niya si Lando. Basa, nanginginig, pero buhay. Nagkakagulo ang mga tao sa paligid at si Nanay Merla ay tahimik na lumapit at inilagay ang kamay sa kanilang balikat. Isang buhay kapalit ng marami. Ngayon may utang ka na. At mula noon, tuwing 3:00 ng madaling araw, may isa pa ring parol na lumilitaw. Ngunit hindi na ito humihila ng kaluluwa. Ito'y lumulutang lamang, nagbabantay, nag-aabang, at sa maliit na kubo ni Nanay Merla, nakaupo si Mayet sa harap ng kulintangan. Hawak ang lumang kasulatan, nakatingin sa oras. 2 minuto bago mag 3:00. Bumilis ang tibok ng puso ni Mayet habang dahan-dahang lumalapit ang orasan sa 3:00. Sa mga lumipas na gabi mula nang makabalik si Lando, hindi siya nakatulog ng maayos. Palaging may bulong sa kanyang pandinig, mga tinig ng nawawala, mga tinig ng mga iniwang kaluluwa. Hindi na siya ordinaryong guro. Hindi na siya isang simpleng mamamayan ng sitio Magayaya. Ngayon siya na ang tagapamagitan, ang taong may kakayahang sumilip at tumawid sa mundo ng mga kaluluwa. At ngayong gabi, alam niyang may muling lalapit, may muling hihingi ng tulong. Sa labas ng kubo ni Nanay Merla, binuksan ni Mayet ang lumang kulintangan. Isa-isa niyang tinugtog ang mga notas ng orasyon. Sa tuwing tinutugtog niya ito, unti-unting nabubuksan ang daan. Daan patungo sa mundo sa ilalim ng lawa, kung saan nananatili ang mga kaluluwang hindi natanggap sa kabilang buhay. Tumigil sa 3 nota si Mayet. Narinig niya ang tunog ng tubig. Malayo pa, ngunit dumarating. Isang alon ang sumabog sa dalampasigan, hindi dahil sa hangin, kundi dahil may bagay na dumating. Muli nakita niya ang liwanag ng parol, ngunit ngayon ay iba. Mas maliwanag, mas malaki, at may tunog ito. Tunog ng iyak ng mga bata, tunog ng dasal, at sa ilalim ng lahat ng iyon, tunog ng pagkagutom. Mayet, isang tinig ang tumawag sa kanya. Lumapit mula sa kakahuyan si Tia Flor, isang matandang balo na namatayan ng anak, 5 taon na ang nakalilipas. Luhaan siya, nanginginig. Pakiusap, kung totoo ang sinasabi nila, isama mo ako. Gusto kong makita ang anak kong si Alwin. Hindi siya natagpuan. Walang bangkay. Wala man lang hukay. Hindi agad nakasagot si Mayet. Ngunit nakita niya ang sugat sa puso ni Tia Flor. Gaya ng sugat na bitbit ng maraming naiwan. Mga sugat na hindi nalulunasan ng panahon. Isa lang ang kondisyon, bulong ni Mayet. Kapag nakapasok ka na roon, hindi mo pwedeng pilitin. Hindi ka pwedeng magdala ng sino mang ayaw pa. Tumango si Tia Flor. Kinabukasan, habang ang iba'y natutulog, tumulak sina Mayet at Tia Flor sa lawa. Pareho silang tahimik. Walang nagsasalita habang papalapit sila sa gitna. Doon muling lumitaw ang bangka ng parol. At sa tabi nito, isang maliit na bangka na yari sa itim na kahoy. May mga ukit ng mukha na nakanganga.
tila sumisigaw sa katahimikan. Paglapit nila, bumagal ang tubig sa paligid. Tila may bumalot na belo sa buong lawa. Lumitaw ang mga anino. Mga katawan na tila gawa sa usok at tubig. Dumadaloy ngunit may hugis. "Alwin!" sigaw ni Tia Flor. Walang tugon, ngunit mula sa bangka ng parol, may lumitaw na batang lalaki. Pumayat, maputla, nakasuot ng basang uniforme ng paaralan. Nakatitig lamang siya sa kanyang ina. "Anak, anak ko, uuwi na tayo." Ngunit hindi gumalaw si Alwin. Sa halip, yumuko siya at tinuro ang kanyang dibdib. Doon may bakas ng saksak. Bumuka ang kanyang bibig, ngunit wala itong lumabas na salita, kundi tubig. Dumaloy ito sa kanyang baba habang nakatingin kay Tia Flor. "Pinatay nila ako, inay." "Mga taong kilala natin." Napaatras si Tia Flor. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng kanyang anak. "Sinundan nila ako pauwi, sinaktan ako, itinapon sa lawa. Wala man lang naghanap." Ngayon, dumami na ang mga anino sa paligid. Isa-isa silang lumalapit kay Mayet, tila nagpapahiwatig ng sarili nilang kwento. Ang ilan sa kanila may sugat sa ulo, ang iba may gapos sa kamay, at ang ilan ay mga babae na tila nagdusa bago namatay. "Hindi lang nawawala ang mga ito," bulong ni Mayet. "Pinatay sila. Sinadyang mawala." Sa dami ng kaluluwang naglalapit, napaluhod si Tia Flor. Humagulgol siya, humihingi ng tawad sa anak. Ngunit tumayo si Alwin, dahan-dahang lumapit at yumakap sa kanyang ina. "Inay, hindi ko kayo sinisisi pero hindi pa ako makakauwi." "Maaari bang ikaw na lang ang magdala ng mensahe?" tanong ng bata. Tumango si Mayet. "Ano ang gusto mong sabihin?" Tumingin si Alwin sa kanya, tapos sa kanyang ina. "Sabihin mong wag na nilang ilibing ang kasinungalingan. Hindi kami basta nawala. May pumatay sa amin at sila'y nasa CQ pa rin." Pagkatapos ng mga salitang iyon, bumalik si Alwin sa bangka. Isa-isa ring naglaho ang mga anino. At sa sandaling iyon, umagos ang tubig, bumalik ang alon, at muling nabalot ng katahimikan ang lawa. Sa pag-uwi ni na Mayet at Tia Flor, hindi na sila nagsalita. Ngunit sa puso ni Mayet, buo na ang desisyon. Hindi sapat ang pagbabalik ng isa. Kailangang malaman ng lahat ang totoo. Kinabukasang nagtungo siya sa munisipyo. Kumatok siya sa pinto ng mga lider, sa mga pulis, sa mga matanda. Dala ang sulat ni Alwin. Isinulat niya ang lahat ng kanyang nakita. Ngunit sa halip na tulong, katahimikan ang isinukli sa kanya. Ang ilan ay umiwas ng tingin, ang ilan ay tumalikod, at ang pinakamasaklap, ang kapitan mismo ay bumulong sa kanya. "Huwag mo nang ungkatin yan, Mayet. Mas mapanganib ang buhay kaysa sa bangkay." Doon niya naunawaan, ang mga kaluluwa sa bangka ay hindi biktima ng panahon o kapalaran. Sila'y mga biktima ng katahimikan, ng takot, ng kasinungalingan. At mula noon, bawat 3:00 ng madaling araw, hindi na lamang siya tagapamagitan. Isa na rin siyang tagapagtala. Gumawa siya ng talaan ng bawat pangalan na isinambit ng mga kaluluwa. Isinulat niya sa mga papel, tinago sa mga garapon, at inilibing sa ilalim ng punong balete sa tabi ng lawa. Dahil alam niyang balang araw, babalik ang bangka. At sa oras na yon, hindi lang ito kukuha, ibabalik nito ang galit. Lumipas ang mga buwan, at ang katahimikan sa sitio Magayaya ay naging mas makapal, parang ulap na ayaw ng maglaho. Sa umaga, tila normal ang lahat. Ang mga batay pumapasok sa paaralan. Ang mga matatanda nagkakape sa harapan ng kanilang bahay. At ang mga mangingisda tila muling naglalayag. Ngunit hindi na sa gitna. Lahat ng bangka ngayon ay nananatiling malapit sa dalampasigan. Wala nang nagtatangkang lumapit sa gitna ng lawa. Walang naglalakas loob. Si Mayet ay bihira na ring makausap ng mga kapitbahay. Hindi dahil sa galit sila sa kanya,
kundi dahil natatakot sila sa kung sino na siya ngayon. Hindi na siya ang simpleng guro na masayahin at palakaibigan. Siya na ang babaeng nakakita sa loob ng bangka. Siya na ang nilalapitan ng mga kaluluwang hindi matahimik. Sa kanyang maliit na silid, nakalatag ang mga talaan, mga papel na may pangalan, petsa, edad at sanhi ng pagkawala. May ilan na walang pangalan, tanging deskripsyon lang. Batang babae, 7 taon, huling nakita noong 2018. Lalaking may peklat sa muka, lumubog kasama ng lambat, 2021. At sa ilalim ng mga papel na ito, nakasulat ang iisang salita, hindi kusa. Isang hating gabi habang binubuklat ni Mayet ang lumang kasulatan ni Nanay Merla, napansin niya ang isang pahinang dati niyang hindi nakikita. May nakasulat sa sinaunang sulat baybay, kapag umapaw ang bilang ng mga kaluluwang hindi na ipagluksa, babangon ang bangkang may mata. Napahunot ang kanyang noo. Bangkang may mata? Muli niyang binasa ang pahina. Ayon sa kasulatan, sa bawat kaluluwang nawala sa ilalim ng kasinungalingan, ang bangka ay unti-unting nabubuhay. Nagiging laman at dugo ang bawat bahagi nito. Ang mga kahoy ay nagiging buto, ang parol ay mata ng bangkay, at ang layag ay balat ng mga hindi na idambana. Kapag ito'y tuluyang nabuo, hindi na ito dadalaw lamang. Manunundo ito. Biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Malakas. Sunod-sunod. Tila hindi kamay ng tao. Pagbukas niya ng pinto, walang tao. Ngunit sa kanyang paanan, may garapon. Sa loob nito ay isang papel na may nakasulat. May nakita kaming bangkang may mata sa ilalim. Di na ito naglalayag. Lumalangoy na ito. Tasunod ng garapon ay isang buntong hiningang malamig. Tila galing sa ilalim ng lupa. Agad na nagtungo si Mayet sa bahay ni Lando. Wala roon ang kanyang kapatid. Tanging ang alagang aso ni Lando ang nasa labas, tahimik, nanginginig at tila tumatahol sa aninong wala naman sa harap nito. Umakyat si Mayet at sa kama ni Lando ay may naiwan na sulat. Naririnig ko sila gabi-gabi. Tinatawag nila ako. Nasa ilalim lang ng bahay natin ang tunog. May daan daw doon papunta sa ilalim ng lawa. Agad na bumaba si Mayet at sinilip ang ilalim ng kanilang bahay. Doon niya nakita ang isang bilog na kayarian ng lupa. Matigas tuyo, ngunit may palatandaan ng pagkakalkal. Nagsimula siyang hukayin ito at sa ikatlong talampakan, may nadiskubreng bato na may ukit ng mata. Parehong-pareho sa simbolo ng bangkang may parol. Pagdampi ng kanyang kamay sa bato, biglang lumindol, mahina sa una, ngunit lumakas habang tumatagal. Ang tubig sa balde sa labas ng bahay ay gumulong sa lupa. Tumigil ang hangin, tumahimik ang buong sityo. Pagkatapos ng ilang segundo, isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa lawa. Hindi sigaw ng tao, kundi tunog ng matagal nang nakabilanggo. Sumugod si Mayet sa dalampasigan. Nandoon ang ilang mangingisda, si Domeng, si Mang Ruben, si Kaapong. Lahat sila'y nakatingin sa gitna ng lawa. Doon, sa madilim na bahagi ng tubig, lumilitaw ang isang malaking bagay. Isa itong bangka, ngunit hindi nagawa sa kahoy. Ang katawan nito ay may hugis ng buwaya. Ang gilid ay punong-puno ng mga mata. At sa bawat galaw nito, may sumisilip na aninong parang kumakapit sa mga tubig. Mayet? Ito na ang bangka ng mga kaluluwang ginising ng kasinungalingan. Hindi na sila gustong kaawaan, gusto na nilang singilin. Isa-isang lumapit ang mga tao sa kanya. Hindi na nila kaya pang manahimik. Ang ilan ay umiiyak, ang ilan ay may dalang lumang rosaryo, ang iba naman may hawak na mga retrato ng nawawala nilang kamag-anak. Biglang may sumigaw mula sa gitna ng lawa. Isang lalaki. Basa, nanginginig, at sumisigaw. Tulong! Tulong! Hindi ko na alam kung nasan ako. Hindi ito lawa. Para itong bibig ng katawan. Si Lando! Bulalas ni Domeng.
Tatakbo sana si Mayet palapit. Ngunit bago pa siya makasakay ng bangka, lumubog si Lando sa tubig. At sa mismong lugar kung saan siya lumubog, sumirit ang itim na usok at ang parol ay lumutang paitaas. Ngunit ang parol ay wala ng liwanag. May sulat na lumabas mula rito, bumagsak sa tubig at inagos sa paanan ni Mayet. Binasa niya ito. Ito ay simula pa lamang. Hindi na kami tatahimik. Ngayon, kayo naman ang susubok mabuhay habang kami gising. Mula sa oras na lumitaw ang bangka ng mga kaluluwa sa gitna ng lawa, hindi na muling naging payapa ang sitio Magayaya. Tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw, ang hangin ay nagiging malamig na parang yumayakap sa buto. At ang tubig ng lawa ay tila dumudugo. May pulang usok na lumilitaw sa ibabaw nito. Ang mga tao ay hindi na lamang takot. Sila ay ginugulo sa panaginip. Ginigising ng mga sigaw mula sa ilalim ng kanilang sahig at pinapadalhan ng mga kakaibang bagay. Mga sirang laruan na dating pag-aari ng mga nawawala. Basang larawan na hindi nila maalalang pinakuha. At mga garapon na may naasulat na pangalan ng mga buhay. Kasama ang petsang hindi pa dumarating. Isa sa mga unang nakatanggap ng ganoong garapon ay si Kaapong. Isang umaga, sa kanyang durungawan, may iniwang lumang garapon ng gaway-gaway. Sa loob nito ay isang papel na may nakasulat, "May 14, sundan mo ang iyong mga kasalanan." Mula noon, hindi na siya lumabas. Tanging si Mayet lamang ang pinayagang pumasok sa kanyang bahay. Lahat tayo may kasalanan, Mayet. Lahat tayo'y naging bahagi ng katahimikan. Mahinang wika ng matanda. Noong panahon ng martial law, may mga nawawala rin dito. Ang iba'y sinumbong, ang iba'y ipinagkanulo. Ako'y naging tulay nila. Isa ako sa mga ginamit para isulat ang mga pangalan. At ngayon, bumabalik sila. Hindi alam ni Mayet kung alin ang mas masakit. Ang malaman na ang mga multo sa lawa ay may dahilan o ang maramdamang sila'y hinayaan ng mismong mga taong dapat sanay tumulong. Sa bawat araw na lumilipas, dumarami ang mga nagpapakita sa kanya. Hindi na lang ito sa panaginip, maging sa salamin, sa tubig ng palanggana at sa anino ng mga puno, may mga mukhang nagmamasid. Ang ilan ay hindi nagsasalita, pero ang iba'y paulit-ulit ang tanong, "Nasaan ang bangkay ko?" Isang gabing madilim, habang ang ulan ay bumubuhos na tila iisa lang ang langit at lawa, may dumating sa bahay ni Mayet. Si Mang Ruben, duguan, nanginginig, may bitbit na supot na may laman. Nakita ko sila, bulong niya, habang pilit na humihinga. Nakita ko kung paano nila ako pinuntahan. Nasa ilalim ako ng bangka. May bunganga doon, Mayet. May bunganga sa ilalim ng bangka na dinadala ka sa ilalim ng alaala. Mga alaala ng taong pinatay, tinapon, binura. Binuksan ni Mang Ruben ang supot. Isa itong maliit na krus, gawa sa kahoy ng bangkang sinunog noon ng mga sundalo sa gitna ng giyera. May ukit itong pangalan, Marisa Talip, babaeng nawawala noong 1979. Ito lang ang natira sa kanya, ngunit hindi sapat. Gusto nila ng katarungan. Tumayo si Mayet. Buong gabi siyang nagdasal gamit ang kulintangan ni Nanay Merla. Sa bawat tunog ng gong, dumadaloy ang mga aninong tila naaakit sa liwanag. At sa pagsapit ng 3:00, dumating ang bangka. Ngunit ngayon, hindi na ito lumutang sa gitna. Lumapit na ito sa mismong dalampasigan. Ang katawan ng bangka ay gumagalaw, parang may hininga. Sa bawat alo nito, may mga kamay na lumalabas, mga mukhang sumisilip sa gilid, mga mata na walang puti, tanging itim lamang, punong-puno ng puot.
Nagtipon ang ilang matatanda at kabataan sa pampang. Dala nila ang mga pangalan ng kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Isa-isang iniangat ni Mayet ang mga ito. Binasa ng malakas. Rosita Baindilao, 10 taong gulang, nawawala noong 1996. Pablo Mandangan, dating tanod, hindi na nakauwi matapos ang rally. Fatima Bansil, guro, biglang nawala pagkatapos magturo ng kasaysayan. Manglino, naglakas loob magsalita laban sa mga sundalo. Huling nakita sa daungan. Sa bawat pangalan, ang bangka ay nagkikiskis, tila umuungol. Mula rito'y bumubulwak ang putik na may halo ng abo at isda. At sa bawat buhos ng tubig nito ay may mga bagay na lumulutang. Singsing, sapatos, relos, basang papel at minsan buto. Hanggang sa may sumigaw mula sa dulo ng hanay ng mga tao. Isang batang lalaki, si Emil, 8 taong gulang. "Si tatay! Nandyan si tatay!" Sigaw niya habang itinuro ang anino na dahan-dahang umaahon mula sa gilid ng bangka. Isang lalaki, nakasuot ng pangmangingisda, may itim na lambat sa balikat at may muka ngunit walang mata. Nakangiti ito sa kanyang anak. Ngunit sa halip na lumapit, itinaas nito ang kamay at tinuro ang bahay ng kapitan ng barangay. "Doon ninyo sisimulan." Maya-maya pa, isa-isang sumisigaw na ang mga anino sa bangka. Lahat sila'y sabay-sabay na tinuturo ang bahay ng mga taong nasa kapangyarihan. Ang kapitan, ang dating sundalo, ang pulis na retirado, at maging ang ilang mga guro na pinilit manahimik noon. Nag-alab ang paligid. Isang nilalang ang lumitaw mula sa gitna ng bangka. Hindi na ito tao. Isa itong nilalang na binuo ng lahat ng multong hindi nabigyan ng katarungan. Ang balat nito'y usok, ang matay parol, at ang bibig ay walang laman, kundi mga boses na sabay-sabay sumisigaw. "Katarungan! Katarungan! Katarungan!" At sa pagsapit ng hating gabi, ang buong sitio Magayaya ay nyanig ng lindol. Ang lawa ay umapaw. Ang tubig ay umakyat sa mga lansangan. At sa gitna ng baha, tanging ang bangka ng mga kaluluwa ang hindi gumalaw. Nakatayo, tahimik, ngunit nagmamasid. Mula sa mga bintana ng bahay, may mga matang lumilitaw. May mga kamay na umaabot. May mga hagikgik na parang galing sa bibig ng taong walang hininga. Ito na ang gabi na hindi na lamang sila bumabalik. Ito na ang gabi na sila'y babawi. Sa gitnaang rumaragas ang ulan at malalakas na kulog, ang buong sitio Magayaya ay nabalot ng matinding pangamba. Halos kalahati ng baryo ay lumubog sa baha na galing mismo sa umapaw na lawa. Ngunit ang tubig na iyon ay hindi ordinaryo. Tila buhay ito, gumagalaw ayon sa layunin. Umiikot sa mga bahay ng mga taong may tinatagong kasalanan. Isa-isa, ang mga bintana ay binasag ng lakas ng tubig. At mula sa mga anino ng ilan, lumilitaw ang mga kaluluwang matagal nang nawawala. Ang bangka ng mga kaluluwa ngayon ay nakalapag na sa mismong gitna ng plaza. Hindi na ito lumilutang. Ang mga aninong sakay nito ay bumaba na, mga taong walang mukha. May mga kamay na may sugat ng pagkagapos at mga paa na tila kinadena sa ilalim ng lupa. Unang pinuntahan ng mga ito ang bahay ng kapitan. Doon, nakita nila si Kapitan Reyes nagtatago sa likod ng altar. Hawak ang krusipiho. Nanginginig paulit-ulit na nagsusumamo. "Ako lang ang utusan noon. Wala akong magawa," sigaw niya. Ngunit mula sa dilim ay lumitaw ang mukha ni Fatima Bansil, ang gurong pinatalsik at nawala. Wala siyang mata. Ngunit ang kanyang bibig ay nakangiti. Ang hindi pagtutol ay pagtanggap, at ang pananahimik mo ang aming hukay. Isang iglap, nilamon ng bangin ng itim na tubig ang kapitan. Wala nang natira kundi ang lumang krusipiho.
bitak-bitak na at may pulang mantsa. Sa kabilang dako, ang pulis na si Mang Rodi ay pilit na lumalabas ng baryo sakay ng motorsiklo. Ngunit sa bawat daan na kanyang tinatahak, paulit-ulit siyang bumabalik sa harap ng barangay hall. Umikot siya ng 5, 6, 7 at sa ikawalong ulit nakasalubong niya si Pablo Mandangan, ang dating tanod na isinumbong niya. May sugat sa leeg, duguan at may hawak na sirang posas. Pinapili mo ako noon, buhay o katahimikan. Ngayon ako naman ang pipili. Sa isang kisap mata, ang gulong ng motorsiklo ay pinutol ng aninong may mahahabang daliri. Bumaligtad si Mang Rodi at lumubog sa kanal na puno ng itim na putik. Hindi na siya muling nakita. Habang isa-isang nililinis ng mga kaluluwa ang lugar ng kanilang mga bangumot, si Mayet ay nasa gitna ng plaza, hawak ang kulintangan ni Nanay Merla. Sa paligid niya ay mga tao. Iba'y nagtatago. Iba'y nakaluhod sa dasal at ang iba'y tulala. Wala nang kayang sambitin. Tinugtog ni Mayet ang huling tugtog ng kulintangan, ang awit ng paghatid. Ang tugtog na ito ay panalangin upang mailipat ang kaluluwa sa kapayapaan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito upang payapain. Ito ay upang itigil na ang paggiganti. Mga nawawala, mga kaluluwang nasaktan, pakinggan niyo ako. Hindi lahat sa amin ay may sala. Bigyan ninyo kami ng pagkakataong itama ang mali. Ang mga anino ay tumigil. Ang bangka ay unti-unting umangat sa hangin, umiikot sa gitna ng ulan. Sa sandaling iyon, ang parol sa tuktok nito ay muling nagliwanag. Hindi na pula, kundi puting-puti. Isa-isang tiningala ng mga kaluluwa si Mayet. Isa-isang inilapit ang kanilang mga alaala. Sa isang iglap, ang plaza ay napuno ng bulong. Mga pangalan, petsa, lugar ng pagkamatay, huling sinabing salita at pangakong hindi natupad. Isinulat ni Mayet ang lahat. Sa gitna ng ulan, sa loob ng isang oras, isinulat niya sa iisang malaking lona ang lahat ng pangalan ng mga nawawala. Sa tulong ng mga tao, itinayo nila ito sa gitna ng plaza, sa tabi ng lawa, sa pagdapo ng bangka ng kaluluwa sa harap ng talaan. Dahan-dahan itong lumubog, kasabay ng mga kaluluwa na isa-isang naglakad papasok sa tubig, parang bumabalik sa kanilang lugar ng kapahingahan. Ang ulan ay huminto, ang lawa ay tumahimik, at ang buong sityo ay lumubog sa katahimikan. Hindi ng takot, kundi ng pagpayapa. Mula sa malayo, lumapit si Lando, basang-basa, ngunit buo. Natapos na ate, bulong niya. Umiling si Mayet. Hindi pa. Kailangan pa nating ituloy ang pagsasabi ng totoo. Para wala ng bangka na kailangang bumalik. At mula noon, ginawang dambana ang plaza. Isang dambana para sa mga nawawala. Tuwing ika-15 ng buwan, pinapalitan ang mga kandila. Pinupunasan ang talaan at binabasa ang bawat pangalan. At hindi na muling lumitaw ang bangka. Hindi na muling umiyak ang lawa. Ngunit ang kwento ay mananatili. Diyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa pagsama at pakikinig sa isang gabi ng kilabot at kababalaghan. Huwag ninyong kalimutang i-like, i-share, i-comment at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel na Amazing AI TV, Fusion and Tagalog Stories. Ako ang inyong tagapagkwento at muli tayong magkikita sa susunod na gabi ng takot, hiwaga at kababalaghan. Hanggang sa susunod nating kakatakutan, mga ka-amazing. Paalam.